Sa ikalawang huling sesyon ng plenaryo ng Kamara bago magtapos ang first regular session ng 20th Congress, pinatalsik bilang miyembro ng kapulungan ng Kongreso si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay matapos pagtibayin ng report at rekomendasyon ng House Ethics Committee na expulsion dahil sa paglabag sa panuntunan ng Kamara at Code of Conduct for public officials and employees ng bagitong kongresista. Sa pamamagitan nito ng botong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstentions. The formal investigation revealed substantial evidence that Representative Barsaga engaged in a pattern of highly disruptive, discourteous, and disorderly behavior that directly obstructed plenary sessions and desecrated parliamentary solemnity. Kabilang sa mga sumuportang mapatalsik si Barsaga ay ang anak ng namayapang dating congressman na si Romeo Acop dahil sa anya'y matitinding paninira na binanggit nito laban sa kanyang ama. Today, with great conviction, I state to Kong Kiko Barsaga that your legacy of ineptitude, irresponsibility, and disrespect would indeed serve as a lesson to the entire Filipino people and to your colleagues in the House of Representatives that we deserve competent leaders. The House of Representatives is not a playground where whims prompt the work that we are tasked to do. Suportado rin ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang expulsion ni Barsaga dahil sa umunoy kawalan nito ng respeto sa institusyon at mga kapwa mambabatas. Ganyang klaseng gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan. And kayong lahat dito tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Samantalang kwestiyon naman ng ilang miyembro ng House of Representatives ang ipinataw na parusa sa nakababatang kongresista. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him. Ayon naman sa napatalsik na kongresista, hindi siya nagsisisi at naninindigan sa mga aligasyon niya ng korupsyon sa Kongreso. Kabilang din umano sa inirekomenda sa kanya ay questionin ang ipinataw na parusa ng Kamara. I've been recommended to question it in the Supreme Court. Will you? I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see. Naniniwala rin si Barsaga, sangkot umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang expulsion. Pero nang tanungin ito kung may ebidensya ba siya sa kanyang paratang, ang tugon nito. I don't have any personal grievances against the congressman, my fellow congressman, kasi utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ng budget. Marcos, whose son is the majority leader. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.